Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, tagataguyod ng Balitang Pulis, NUP Loreto Bonifacio Concepcion. At ako naman, si Luis Suzanne Alba Lopez, Mrs. Asia Pacific All Nations 2022 and Luminous Woman of the Year 2023. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis, at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Arestado ang isang lalaki matapos mahuli sa isinagawang operasyon ng mga otoridad kaugnay sa ilegal na pagbebenta ng hindi rehistrado at ipinagbabawal na gamot sa pamamagitan ng online platform. Ang buong detalye ng report mula kay Patrolwoman Mary Grace Artizuela. Inaresto ng mga tauhan ng Regional Anti-Cybercrime Unit 10 ang isang 42 anyos na lalaki sa isinagawang entrapment operation kaugnay sa iligal na pagbebenta ng hindi rehistrado at ipinagbabawal na gamot sa online platforms. Ayon sa ulat, nagsagawa muna ng test buy operation ang mga otoridad kung saan nakabili sila ng hinihinalang produkto mula sa suspect. Ang naturang item ay agad na ipinasa sa Food and Drug Administration o FDA para sa beripikasyon at pagsusuri. Batay sa resulta, nakumpirma na ang nasabing gamot ay hindi rehistrado at ipinagbabawal. Dahil dito muling nakipag-ugnayan ang mga otoridad sa suspect na nauwi sa isang entrapment operation na nagresulta sa kanyang agarang pagkakaaresto. Sa kasalukuyan, nahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Food and Drug Administration Act of 2009, kaugnay sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Mula dito sa Kampo Krame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mary Grace Artizuela, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Artizuela. Matagumpay na naaresto ng mga operatiba ng Philippine National Police ang mga suspect na sangkot sa serye ng pang-hold up sa kahabaan ng Road 10 sa Maynila. Matapos ang masusing surveillance at agarang pagtugon sa mga ulat ng mga biktima. Ibabalita yan ni Police Staff Sergeant Lionel F. Morfon. Na naaresto ng Manila Police District ang dalawang lalaking suspect noong umaga ng Abril 7, taong 2026 sa Tondo, Manila. Kinilala ang mga suspect sa kanilang alias na Moymoy at Sagyat. Nahuli sila sa pass compound. Ilang oras lamang matapos ang insidente, tinutukan ng patalim umano ang biktima at nagdeklara ng hold up. Kinuha ng mga suspect ang kanyang cellphone, 2,000 piso at wallet na naglalaman ng mahalagang dokumento. At agad na tumakas ang mga ito sa maagap na pagtugon ng mga tauhan ng Rahabago Police Station. Ito ay nagresulta ng mabilis na pagkakakilanlan at pagkaaresto ng dalawang sospek. Patuloy naman ang follow-up operation ng pulisya para matunton ang isa pang sospek na kinilalang si alias Dodong na kasalukuyang pinaghahanap. Samantala, kasalukuyang nasa kustodiya ng pulisya ang mga naarestong sospek at naharap sa reklamong paglabag sa robbery with violence or intimidation of persons sa ilalim ng Article 294 ng Revised Penal Code. Muling pinaalalahanan ng MPD ang publiko na maging mapagmatyag at agad na i-report ang anumang kahina-hinalang aktibidad sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya sa oras ng pangangailangan o tumawag sa 911 Unified Emergency Hotline. Dito sa Manila Police District, ako si Police Staff Sergeant Lionel Morfon, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Staff Sergeant Morfon.
Naging mapayapa, maayos at ligtas ang pagdiriwang ng Divine Mercy 2026 sa lalawigan ng Misamis Oriental ayon sa ulat ng mga otoridad. Magbabalita dyan si Patrolwoman Lisel May Abukay. Payapa at ligtas na pagdiriwang ng pista ng Divine Mercy 2026 sa Misamis Oriental. Naging mapayapa at maayos ang pagdiriwang ng pista ng Divine Mercy nitong nakaraang linggo, 12 ng Abril, taong kasalukuyan, kung saan libo-libong deboto ang dumalo sa Divine Mercy Shrine. Maagang nagtipon ang mga mananampalataya upang makiisa sa banal na selebrasyon na puno ng panalangin, pagninilay at pag-asa. Upang masiguro ang kaligtasan ng lahat, nagpatupad ng mahigpit na seguridad ang Misamis Oriental Police Provincial Office sa pangunguna ni Police Colonel Al M. Abanales. Nag-deploy ng 112 na mga pulis sa iba't ibang bahagi ng lugar upang bantayan ang kaayusan, tumulong sa mga deboto at tiyakin ang maayos na daloy ng publiko. Personal ding nagsagawa ng inspeksyon at monitoring si Police Colonel Abanales sa mismong lugar upang tiyakin na maayos ang crowd control at alerto ang mga pulis sa kanilang tungkulin. Dahil sa maayos na koordinasyon ng kapulisan at iba pang ahensya, naging ligtas at matagumpay ang buong pagdiriwang. Walang naitalang insidente at nakapagsagawa ng kanilang debosyon ang mga dumalo ng walang abala. Nagpasalamat naman ang Misamis Oriental Police Provincial Office sa kooperasyon ng publiko at muling tiniyak ang kanilang patuloy na pagbibigay ng seguridad sa mga malalaking kaganapan sa lalawigan. Mula dito sa Police Regional Office TAN, Misamis Oriental Police Provincial Office, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Lisel May Abukay, alagad ng batas sa gataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Abukay. Agad na rumesponde ang mga tauhan ng Philippine National Police na nagresulta sa pagkakaligtas ng isang individual sa bayan ng Natonin Mountain Province. Ayon sa ulat ng mga otoridad, ibabalita yan ni Patrolwoman May Ann Yakak. Protect. Yan ang isa sa mahalagang mandato ng Philippine National Police at ito ay muling napatunayan sa isang agarang aksyon ng Natonin Municipal Police Station sa isang insidente sa Barangay Banawol, Natonin Mountain Province. Noong hapon ng Abril 12, 2026, bandang alas 4, isang tawag ang natanggap ng Natonin Municipal Police Station mula sa isang concerned citizen, kung saan isang aksidenteng pagkahulog ang agad na iniulat na nangangailangan ng agarang tulong. Sa pangunguna ni Police Captain Melvin Salvador, agad na rumesponde ang Natonin MPS sa pinangyarihan ng aksidente. Sa kanilang pagdating, natagpuan nila si Ginoong Donald Padsing na nakahiga malapit sa rice granary kasama ang individual na humingi ng tulong. Bagamat walang natamong sugat, siya ay nahihilo at hindi makatayo. Dahil makipot at limitadong daanan sa nasabing lugar, hindi naging madali ang pagtugon. Subalit sa inisyatibo ng mga responding kapulisan at ibang concerned citizens, agad silang gumawa ng improvised stretcher at dahan-dahang binuhat at dinala ang biktima patungo sa Barangay Road. Sa bawat hakbang, ipinakita ang tunay na diwa ng bayanihan at malasakit sa gitna ng kagipitan. Agad na dinala si Ginoong Padsing sa Anastasia Sagal Rafael Memorial Hospital sa poblasyon Natonin, kung saan siya ay agad na binigyan ng kinakailangang medical na atensyon. Ang pangyayaring ito ay muling sumasalamin sa matatag na paninindigan ng Philippine National Police sa kanilang mandato na maglingkod at magprotekta sa mamamayan. Mula sa Mountain Province, ako ang iyong PNN Correspondent, Patrolwoman May Ann Yakak, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Yakak. Sinunog ng mga otoridad ang mahigit 6.2 milyong pisong halaga ng tanim na marijuana matapos matuklasan sa isinagawang eradication operation sa lalawigan ng Benguet. Yan ang ibabalita ni Police Master Sergeant Beverly Pacas. Matagumpay na naisagawa ang marijuana eradication operation noong ika-10 ng Abril 2026 sa Sitio Tagpo, Cayapa, Bacon, Benguet.
Pinangunahan ng Bacon MPS kasama ang iba pang operating units ang operasyon sa ilalim ng Oakland Ultimate Grass Cutter 2026 na nagresulta sa pagkakatuklas ng 2 plantation sites sa isang communal forest. Sa Site 1, natagpuan ang 7,200 peraso ng fully grown marijuana plants na may tinatayang halagan na 1.44 million pesos. Habang sa Site 2 naman ay 40,000 gramo ng marijuana slugs na nagkakahalaga ng 4.8 million pesos. Umaabot sa kabuuang 6.24 million ang standard drug price ng mga nakumpiska. Matapos ang isinagawang stakeout, walang naarestong cultivator. Ang mga marijuana ay dinokumento, biningot at sinunod sa lugar, habang ang mga sampol ay kinuhas para sa pagsusuri ng Regional Crime Laboratory Office. Patuloy ang operasyon ng kapulisan laban sa ilegal na droga sa nasabing lugar. Mula dito sa La Trinidad, Benguet, ako ang inyong PNN Correspondent Police Master Sergeant Beverly L. Pacas, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Master Sergeant Pacas. 4 na individual ang naaresto sa isinagawang entrapment operation ng Police Regional Office 5 sa lalawigan ng Catanduanes, kung saan umabot ng 792 litro ng gasolina ang nakumpiska mula sa mga suspect. Yan ang ibabalita ni Police Staff Sergeant Mercolito Lovendino Jr. 4 na individual ang naaresto habang tinatayang nasa 792 liters ng gasolina ang nasamsam sa magkahiwalay na entrapment operations laban sa illegal na pagbebenta ng gasolina na sinagawa ng Police Regional Office 5 sa probinsya ng Catanduanes. Sa bayan ng Viga, dakong alas 8:16 ng umaga, naaresto ang 2 suspek na kinilalang sina alias Ana at Ed sa sinagawang operasyon ng pinagsanib na pwersa ng Provincial Intelligence Unit bilang lead unit at Viga MPS. Nakumpiska sa naturang operasyon ang humigit kumulang 642 liters ng petroleum products na may kabuang halagang 53,286 pesos. Samantala, dakong alas 10:35 ng umaga, 2 pang individual ang naaresto sa bayan ng Karamuran sa isinagawang operasyon ng pinagsanib na puwersa ng PIU bilang lead unit, Karamuran MPS at Bureau of Fire Protection Karamuran. Nakumpiska mula sa mga sospek ang isang plastic bottle na naglalaman ng humigit kumulang 3.75 liters ng gasolina na ginamit bilang object of sale na may halagang 500 pesos, 3 bote na may tig 3 litro ng gasolina, isang drum container na naglalaman ng humigit kumulang 70 liters ng gasolina at 5 galon na naglalaman ng tinatayang tig 4 na litro ng gasolina. Sa kabuuan, umabot sa humigit kumulang 150 liters ng gasolina ang nakumpiska na may kabuang halagang 16,500 pesos. Lahat ng naarestong individual ay pinaalam ang kanilang mga karapatang konstitusyonal alinsunod sa Miranda Doctrine sa wikang kanilang naiintindihan. Sila ay dinala sa impili ng pulisya kasama ang mga nakumpiskang ebidensya para sa kakulang dokumentasyon at disposisyon. Naharap ang mga sospek sa kasong paglabag sa Presidential Decree 1865 o ang illegal na pagbebenta ng gasolina. Ayon kay Police Brigadier General Erosito N. Miranda, Regional Director ng Pro-5, ang matagumpay na operasyon ay patuloy na pagbabantay ng kapulisan laban sa mga illegal na gawain na maaaring magdulot sa panganib sa publiko. Muling tiniyak ng Pro-5 ang kanilang patuloy na pagsasagawa ng intelligence-driven at law enforcement operations sa ilalim ng PNP Focus Agenda upang mapanatili ang kaligtasan, kaayusan at kapayapaan sa rehiyon. Mula dito sa Bicol Region, ako po si Police Staff Sergeant Mercolito P. Lovendino Jr. Nag-uulat para sa Police News Network at ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Sergeant Lovendino Jr. Agad na umaksyon ang RPSB Team Palanas ng Philippine National Police na nagresulta sa matagumpay na pagliligtas sa isang ina at kanyang sanggol sa gitna ng emergency childbirth sa bayan ng Ginobatan, Albay. Muling ibabalita yan ni Police Staff Sergeant Mercolito Lovendino Jr. Muling pinatunayan ng hari ng kapulisan ng Pro-5 ang malasakit at kahandaan sa paglilingkod sa mamamayan matapos ang matagumpay na pagtulong ng RPSB Team Palanas ng Regional Mobile Force Battalion 5 sa isang emergency childbirth sa Ginobatan, Albay noong April 12, 2026.
Ayon sa RPSB Team Palanas, nagsasagawa ng police assistance sa Barangay Hall bilang bahagi ng implementasyon ng Revitalized Police sa Barangay program nang makatanggap sila ng tawag hinggil sa isang buntis na si Julina, 24 anyos, residente ng Purokpor, Barangay Palanas, na kasalukuyan nakakaranas ng active labor. Agad namang rumesponde ang mga tauhan ng pulisya katuwang ang duty barangay health worker upang magbigay ng agarang tulong. Dahil sa kritikal na sitwasyon, tumulong ang mga pulis sa mismong panganganak ng pasyente gamit ang kanilang kalaman sa basic emergency response at sa gabay ng BHW. Matapos matiyak ang kaligtasan at maayos sa kondisyon ng ina at ng bagong silang na sanggol, agad na inasikaso ng team ang kanilang transportasyon patungo sa Men's Birthing Home kung saan sila nabigyan ng karampatang atensyon medikal. Ang insidente ito ay sumasailalim sa patuloy na pagpapatupad ng PNP Good Deeds na nagbibigay diin sa malasakit, kahandaan at aktibong pagkipag-ugnayan sa komunidad. Ipinapakita rin ito ang bisa ng Revitalized Police sa Barangay Program sa pagtugon sa mga agarang pangangailangan ng mamamayan, lalo na sa mga liblib na lugar. Ang matagumpay na operasyong ito ay patunay ng tunay na diwa ng serbisyong pulisya, isang institusyong handang umagapay at maglingkod sa mamamayan sa oras ng pangangailangan alinsunod sa layunin ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Pro 5, ako po si Police Staff Sergeant Mark Polito P. Lovendino Jr. Nag-uulat para sa Police News Network at ito po ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Police Staff Sergeant Lovendino Jr. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Para sa mas malawak at mabilis na ulat ng mga balita, huwag kalimutang mag-like, follow, and share sa aming official social media accounts ng Police News Network. At tutok lamang sa aming YouTube channel para sa mga live stream at replays. At i-follow kami sa X account para sa mga real-time update at Facebook account ng Police News Network. Manatiling mapagmatsyag at laging alam ang totoo. Bago po tayo magtapos, nais po naming batiin ang command group ng Police Community Affairs and Development Group na binubuo ni na Police Colonel Joel Serrano, Deputy Director for Administration, Police Colonel Adonis Guzman, Deputy Director for Operation, at Police Colonel Joel Ada, Chief of Staff. Sa pamumuno ng butihing Director ng Police Community Affairs and Development Group na walang iba kundi si Police Brigadier General Vina H. Guzman. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Chief PNP, Police General Jose Melencio Nortates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, ako po ang inyong tagapagbalita, tagataguyod ng Balitang Pulis, NUP Loreto Bonifacio Concepcion. At ako naman si Luis Suzanne Alba Lopez, Mrs. Asia Pacific All Nations 2022 and Luminous Woman of the Year 2023. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan at ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network at ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.